Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa Kamara ng iba't ibang grupo. Bukod sa kaanak ng mga napaslang sa drug war ng kanyang ama, kabilang sa 16 na naghain ng reklamo ang apo ni dating Senador Ninoy Aquino. Binanggit din sa reklamo bilang batayan ang pagbabanta umano ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ang hindi maipaliwanag na paggastos sa OVP confidential funds. Nakatutok si Chino Gaston. Pasado alas 4 kanina, inihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Nakalagda dito ang 16 na complainant mula sa civil society at religious groups. Kabilang dito si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ng yumaong Pangulong Noynoy Aquino, ang kanyang pamangking si Kiko Aquino D, running priest na si Father Robert Reyes at ang ginatawan ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Si Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya ang nag-endorso ng impeachment complaint. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time for this very critical mechanism for accountability. Kasi kung di pa po natin ito gagawin ngayon, mas lalong wala ng time sa susunod na taon. Kahit daw may pahayag na si Pangulong Marcos sa balak ng impeachment complaint, di raw sila patitinag. Grounds of impeachment na inihain ang culpable violations of the Constitution, betrayal of the public trust, bribery at other high crimes. At 24 ang articles of impeachment na kasama ang hindi raw ma-account na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung kalihim pa dun si VP Sara. Kasama rin ang mga pahayag ng bise noong October 18 press con niya at ang pagbabanta umano ni Vice President Sara sa buhay ng Pangulo noong November 23 Zoom press con na papasok daw sa betrayal of the public trust at high crimes. Isinama rin ang rig bidding daw sa pagbili ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd ang pagkakasangkot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen. Among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the Office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants. Meron din as an article about her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, agad nilang ipapadala kay Speaker Martin Romualdez ang complaint matapos nila itong masuri base sa guidelines ng impeachment process. Kailangan ma-refer ang complaint sa plenaryo para ma-endorse sa Committee on Justice na magdidesisyon kung sufficient ito in form and substance. Sa December 21, ang last day ng session bago adjournment nito. I have 10 days, no? And the Speaker, we have 10 days to act on it. 10 session days. So, pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Pero hindi naniniwala si Akbayan Representative Percy Sendanya na hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng House of Representatives para talakayin ang impeachment complaint. Mahal itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente tungkol sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang namataang attack submarine ng Russia sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagpaliwanag naman ang Russian submarine at may paglilinaw rin ang National Security Council sa rutang dinaanan nito. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Pambihirang nakuhanan ng Philippine Navy nitong November 28. May 80 nautical miles kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. Ang UFA 490 na isang Russian attack submarine nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nababahala rito si Pangulong Bongbong Marcos sa isa na naman anyang panghihimasok sa ating Exclusive Economic Zone. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ on of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Agad nagpasunod ang Philippine Navy ng mga eroplano at barko para buntutan at bantayan ang galaw ng submarine. Ni-radio challenge din ito ng Navy para malaman ang pakay. Nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok, no? Okay. At sinabi niya na inaantay lang niya na gumanda yung panahon. Ano, kaya siya nag-surface, no? At ipapaalam niya sa atin pag ready na siyang bumalik sa Russia. Noong hapon ding iyon, nagpaalam ang barko na paalis na patungo sa Russia. Ineskorta nito ng barko ng Philippine Navy hanggang sa makalabas sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Paglilinaw ng National Security Council, bagamat bahagi ng ating EEZ, may tuturing na high seas ang lugar kung saan dumaan ang submarino. Ibig sabihin, maaring malayang maglayag ang anumang sasakyang pandagat. Part pa rin yan ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan, so long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya kumukuha ng mga natural resources, o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. Sa isang pahayag, sinabi ng Sandatahang Lakas na patuloy ito magbabantay sa maritime sovereignty ng bansa at mananatiling profesional sa pakikitungo sa mga dayuhang sasakyang pandagat. Ang kanilang operasyon na ayon daw sa mga batas at patuloy na magpapakita ng dedikasyon sa kapayapaan at pagtutulungan sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman ng investigasyon sa Duterte drug war, maghahanap na ng mga testigo ang International Criminal Court mula sa PNP, PIDEA, NBI at mga lokal na pamahalaan. Tingin ng mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, indikasyon nitong malapit nang matapos ang investigasyon ng ICC. Nakatutok si Maki Pulido. Nabubuhayan ng loob ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing. Matapos kasi ang ilang taong paghihintay, sinasabi sa kanila ng kanilang mga abogado na patapos na ang investigasyon ng International Criminal Court at kasunod na nito ang pag-issue ng Red Notice o Warrant of Arrest laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mabuti nga siya. Mayroon pa siyang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Samantala po ang aming mga mahal sa buhay, wala eh. Sabi ng National Union of People's Lawyers o NUPL, isang indikasyon na patapos na ang investigasyon ng ICC ay ang witness appeal nito. Tingin nga ni Attorney Cristina Conti, maaaring mangyari ito bago matapos ang taon. Itong paghahanap ng witnesses, parang last call ito. Sino pang gustong mag-volunteer ng impormasyon, pwedeng ngayon na lumapit bago magsimula yung trial. Kasi talagang paghahandaan sa trial ito at nangangamoy ending na ng investigation. So witness appeal ng ICC kasama sa mga hinahanap ay mga miyembro ng PNP, PIDEA, NBI at opisyal ng lokal na pamahalaan. Sana, sabi ng NUPL, bigyan ng PNP ng immunity ang mga tauhan nilang gustong tumestigo. Kung sabihin ni General Marbil na lahat ng makakasuhan will come with some form of immunity, that could work, especially those who would admit to unsolved killings. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi nila hihimuking tumestigo sa ICC ang mga taga-PNP, pero hindi rin daw nila pipigilan. Ito rin ang posisyon ng PIDEA. We are not members of the ICC. We cannot cooperate directly, but if they voluntarily come out, we will not stop them. There's no gag order in place. So it's to their own volition, to their own conscience. Di kami ang harang
pero di kami tututol. Bago ang ICC trial, babanggitin daw ng ICC kung sino-sino ang mga personalidad sa likod ng malawakang patayan sa war on drugs batay sa kanilang investigasyon. Pero ang pinaka-responsable lang ang kakasuhan. Kaya sana raw imbestigahan at mapanagot ng ating gobyerno ang iba pang sangkot sa extrajudicial killings. Kung magbabaybay yung ICC ng mga pangalan ng parang kasapakat o naging involved sa war on drugs, sana maging cue ito para sa Pilipinas kung anong gagawin sa kanila. Sinisika pa namin kunin ang panig ni dating Pangulong Duterte pero dati na niyang idiniin na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sa halip na tulungan sa gitna ng masamang panahon, sinilaw pa umano ng mga Chino ang mga Pilipinong mangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pati mga sumaklolong taon ng Philippine Coast Guard, hindi tinantanan ng mga barko ng China mula sa Puerto Princesa sa Palawan. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, umaga na makabalik dito sa mainland Palawan ang grupo ng Philippine Coast Guard vessel na ating sinamahan na pumunta sa Rosal Reef upang tulungan nga ang mga Pilipino mangingisda. Pero hindi po naging madali ang aming biyahe doon dahil 2 beses po nagsagawa ng tinatawag na dangerous maneuvers ang China Coast Guard sa gitna ng dilim, sa gitna ng karagatan sa West Philippine Sea. Nangingisda sa Rosal Reef o Iroquois sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. Nag-hover siya ng mababang lipad lamang at 15 feet at ginagawa niya ito sa mga mangingisdang Pilipino. We're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga mangingisdang Pilipino. Dahil naipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga mangingisdang inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon. Kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Engaño nitong Sabado, kasunod ang BRP Melchora Aquino, isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel. Pero di pa man nakalalayo sa Palawan, ay sinundan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon. Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dilim, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang-kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umano'y teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingisdang 2 linggo nang nasa Rosal Reef. Mag-aalas 8 po ng umaga, December 1 at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito, ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahaging ito ng Iroquois o Rosal Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinaba pa nila ang kanilang maliit na speedboat pero di naman lumapit sa amin. Kwento ng mga Pilipino, lumubog ang 2 sa 20 nilang bangka dahil sa masamang panahon pero hindi sila sinaklolohan ng mga Chino. It is also very disappointing, no? The mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Hindi sila nag-offer ng kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata, yung kulay green nila ng laser, pinagit-git po nila, yung hindi ka talaga ganunin ka talaga ng blocking nila, i-block ka talaga nila. Binabantaan din silang bobombahan ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi nila, back to Philippines daw. Pero sa kabila niyan, nakapangisda pa rin sila sa Rosal Reef, isang low tide elevation na bahagi ng EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Pero hindi na sila nakalapit pa sa Sabina at Ayungin Shoal.
Hanggang pag-alis namin sa Rosal Reef ay nakabuntot ang mga Chino. Bago umalis ang mga mangingisda ay inabutan sila ng Philippine Coast Guard ng kaunting tulong at food packs bilang pamasko. Samantala, 4 na mangingisda ang hinahanap matapos mawala sa paligid ng Panatag Shoal. Naglabas na ng notice ang PCG kaugnay niyan. At Emil, mga kapuso, wala pang tugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa mga nabanggit na pahayag ng Philippine Coast Guard sa nangyari dyan sa may Rosal Reef. At muling iginiit ng gobyerno ng Pilipinas na Pilipinas po ang may karapatang mangisda sa ating mga EEZ dyan po sa Rosal Reef. At yan muna ang latest mula rito sa Palawan. Balik mo na sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Ngayong kaliwat kanan na naman ng mga handaan, nagpaalala ang isang grupo na huwag mag-aaksaya ng kanin, lalo't milyong-milyon sako ng bigas ang nasasayang sa bansa natin kada taon. Ang sinusulong naman ng Agriculture Department, mag-alok lahat ng kainan ng half rice serving. Nakatutok si Bernadette Reyes. Talaga namang mapapasarap ang kain mo kapag may only rice sa restaurant o karinderya. Pero ang ending minsan, nasasayang lang ang hindi na maubos na kanin. Sa restaurant na ito nga, isang plastic na puno ng kanin ang nasasayang kada araw. In everyday po na ano natin, meron po talagang kahit papano is like mga half rice or minsan 1/4. Sa isang pag-aaral naman, lumabas na humigit kumulang 6.2 gramo ng kanin ang nasasayang ng isang Pilipino kada araw. Bagamat mahigit 1 kutsara lang yan, pag pinagsama-sama, aabot yan sa 255,000 metric tons na bigas sa buong taon o katumbas ng mahigit 5 milyong sako. So pag pinagsama-sama po natin yon sa lahat ng population during that year, kaya niya magpakain ng 2.79 million Filipinos for a year. Si Nanay Rosie, sumasama ang loob kapag nakikitang may natitirang kanin. Ayoko po, nagagalit ako pag ninuubos. Sabi ko, pagkakain kayo, yung kaya nyo lang ubusin. Para maiwasan ang food wastage, sinusuportahan ng Department of Agriculture ang programang magkaroon ng half rice na serving sa mga restaurants at karinderya kagaya nito. Gusto talagang i-revive. For the record, gustong i-revive ni Secretary yung bill na ma-offer yung half rice. For example, yung 255,000 metric tons at 43 pesos per kilo, that will translate to about 3.6 billion pesos worth ng bigas annually. So, malaking pondo yun. Sa ngayon, ayon sa PhilRice, may 47 na local ordinances kaugnay ng pagbibenta ng half rice sa mga kainan. Pero target daw ng kampanya na maging nationwide ito. Kahit sa government agencies muna, bago magkaroon ng executive order para isulong ang pagbibenta ng half rice sa mga kainan sa buong bansa. Pabor naman ang mga nakausap kong suki ng mga kainan. Sakto lang po sa tiyan mo, hindi sobra. Karamihan sa resto, dami talaga naiiwan mo na pero sayang, natatapon po yung pagkain. Pero habang wala pang EO, payo ng PhilRice, lalo ngayong kaliwat kanan na naman ang mga handaan at reunion. Hindi sana tayo maging takaw mata and sana kumuha lang tayo ng pakonti-konti. Habang may nasasayang na pagkain, umaaray naman ang mga consumer sa mataas pa ring presyo ng galunggong kahit pinayagan ng pag-angkat ng 38,000 metric tons na isda. Umaabot sa 300 pesos na ang kilo nito, batay sa monitoring ng Agri Department sa ilang palengke. Nakaapekto ang pagbabawal sa paglalayag dahil sa mga nagdaang bagyo. Definitely talaga nagkaroon ng reduction ng volume ng huli noon. Plus, marami rin yung nasira. Yung reported nga ng almost more than 2 billion yung reported damage sa fisheries. Nakadagdag pa ang closed fishing season. Pero ang kagandahan kasi nito, yung tinatawag natin na availability na hindi nawawala ng supply dun sa ating mga palengke. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Balikan po natin ang ulat tungkol sa namataang Russian submarine. Posible raw na may mensaheng gustong ipahiwatig ang Russia sa Amerika at mga kaalyado nito nang magpakita ang isang Russian submarine sa loob ng EEZ ng Pilipinas ayon sa ilang eksperto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Kung hindi nakalutang sa dagat, malamang hindi malalamang may dumaang Russian Kilo-class diesel-powered submarine sa West Philippine Sea, 80 nautical miles sa kanluran ng Cape Calavite mula sa Occidental Mindoro. Mahirap kasing matulugan o ma-detect ang isang submarine sa ilalim ng dagat. At ang mas delikado, kaya nitong makadetect ng target ng malayuan. May karga pa naman itong torpedo at missile ayon sa TASS, isang Russian news agency. Sa ulat ng news agency noong November 25, sinabing natapos na ang pagbisita ng submarine sa Port of Kota Kinabalu sa Malaysia matapos makilahok sa naval exercises. Nasa exclusive economic zone na ito ng Pilipinas nang malaman ng mga otoridad at magsabing pabalik ito sa Vladivostok, Russia nang kontakin ng Philippine Navy. Tanong sa isip ng ilang ekspertong nakausap namin, bakit ito umangat sa dagat imbis na manatili sa ilalim? Isa sa nakikitang dahilan, mechanical problem, bagay na hindi raw aaminin ng Russia ayon sa dating mataas na opisyal ng Philippine Navy. Ang paliwanag lang ng submarine, nagpalipas ito ng masamang panahon. Parang niloloko tayo ng dahilan kasi submarines are not affected by surface weather. Ang nakikita ko pa isang pwedeng possibility is meron silang medical emergency o meron silang machinery derangement. Merong nasirang portion ng makina nila kaya sila nag-surface. Of course, hindi nila freely sasabihin yun kasi magre-reflect yun doon sa operational readiness nila. Gayunman, tama naman daw ang ruta kung saan ito namataan base sa sinabing pabalik ito sa Vladivostok, Russia. At bagamat nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, tama rin ang paliwanag ng ating gobyerno na nasa high seas pa rin naman ang lugar na pwede talagang daanan. Yun nga lang, hindi raw maisasantabi na maaaring may mensahe ito kaya nagpakita habang nasa EEZ ng Pilipinas. Submarines are surface when it is being used as a signaling tool. Ibig sabihin, meron kang message na gustong ipahiwatig sa isang specific na target audience. Ang most likely na target audience niya would be the United States. Nandito kami. Pwede kami manggulo rito kung gusto namin. Ang mensahe, posibleng para sa Pilipinas, Amerika at Japan, ayon sa security analyst na si Professor Renato De Castro. Alam naman natin, ang Ruso at China, meron silang tinatawag nilang strategic alignment. Nagbibigay sila ng suporta sa isa't isa, lalo na of course, sabi nila, sina-challenge nila yung rule-based international order na pinamumunuan ng Estados Unidos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Naglabas ng panibagong sabina ang NBI para kay Vice President Sara Duterte. Pinadadalo ng NBI ang bise sa kanilang investigasyon sa December 11. Kaugnay ng umunay pagbabantayan sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Inihatid ng mga tauhan ng NBI ang sabina sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City pasado alas 5 ng hapon. Iniurong sa December 11 ang investigasyon na nakatakda sana noong nakaraang linggo matapos hindi sumipot ang bise. Dahil nasa ospital pa, posibleng hindi pisikal na makadalo sa court hearing ng hinaharap niyang kaso ang aktres na si Neri Naig Miranda. Sa Miyerkules pa siya nakatakdang ibalik sa female dormitory ng Pasay City Jail. At nakatutok si Oscar Oida. Nananatiling nasa ospital ngunit nasa maayos na kondisyon ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Yan ang pagtitiyak ni BJMP spokesperson J-Rex Bustinera nang kumustahin namin kanina ang aktres na nasa kustodiya na nila. November 29 nang ilabas mula sa Pasay Female Dormitory si Neri upang dalhin sa isang di tinukoy na ospital alinsunod umano sa pag-uutos ng korte. Wala naman po tayong noted na medical emergency during her stay sa BJMP, kundi ito lang po ay talagang, I believe, personal request sa court na ito ay nag-grant para lang i-determine kung kumusta ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Ayon pa sa BJMP, wala naman daw di pangkaraniwan sa nangyari. Karapatan naman po ng bawat bilanggo na kung gusto nila magpatingin sa gusto nilang doktor, provided na papayagan ng korte, we will comply. Yun nga lang dahil dito, posible daw na di pisikal na makadalo sa korte si Neri sa nakatakda umanong hearing bukas sa Pasay RTC. We are planning to coordinate with the court. Unfortunately, ngayon ay holiday po sa Pasay. So,
Tomorrow, makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Sa Miyerkules, nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda na ayon sa BJMP ay talagang may kasikipan. Nasa 600% ang congestion dito, ibig sabihin 6 times over the capacity. Ang ideal po ditong capacity nasa 30 PDL. So nasa ano na po ngayon, 150 plus to 160 ang kanyang jail populations. Hindi pa nagpaunlak ng formal na interview ang kampo ni Neri, pero ayon sa kanyang abogado, ikinalulungkot nilang hindi man lang naabisuhan ang kanilang kliyente patungkol sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga. Nabigyan sana sila ng pagkakataong may paliwanag ng maayos ang kanilang panig bago ito umabot sa hukuman. Dagdag pa nila, ang mga kalintulad na reklamo umano laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura na. At kumpiyansa silang kalaunan ay mapapatunayang wala talagang sala si Neri. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Walang bagyo pero mahigit 200 pamilya ang kinailangang ilikas sa Bicol Region kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagsusungit ng panahon, alamin sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Walang bagyo pero perwisyo ang idinulot ng mga pag-ulang dulot ng shear line sa Bicol Region, gaya sa Albay, kung saan malakas na ragasan ng ilog ang kinakailangang suungin ng mga rescuer para sagipin ang ilang taong na-trap sa kabilang bahagi ng ilog. Ganyan din sa ilang lugar sa Sorsogon, gaya sa Barangay 13 Martires sa Kasiguran, kung saan lampas bahay na at halos abutin na ng baha ang mga nagtataasang puno. Hanggang hitang baha naman ang pumerwisyo sa mga residente sa Barangay Boton. Halos abutin na rin ng tubig ang mga bahay sa paligid ng Salon River sa Sorsogon City. Sa bayan ng Binzons, Camarines Norte, kinailangan ng gumamit ng rubber boats para sagipin ang mahigit 40 residente na trap sa kanilang bahay. Isa naman ang patay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa bayan ng Labo, habang sugat na naman ang asawa ng biktima. Sa Camarines Sur, wala ng buhay na nakuha ang isang lalaki sa bayan ng Ragay matapos siyang mahulog sa riles ng tren sa kasagsagan ng baha noong Sabado, habang pinaghahanap naman ang 2 pang nawawala sa bayan naman ng Kabusaw. Sa Catanduanes, halos hindi na madaanan ang kalsadang ito dahil sa kapal ng putik at mga humambalang na puno at bato mula sa landslides at rockslide. Ang mga pag-ulang dulot ng shear line umabot din sa probinsya ng Quezon, gaya sa bayan ng Lopez kung saan pinasok na ng baha ang mga bahay. Gayon din sa probinsya ng Aklan na nasa 7 bayan ang nakaranas ng kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa. Paliwanag ng Pag-asa na bubuo ang shear line dahil sa pagsasalubong ng mga hangin. Yung shear line po ay ang pagsasalubong po ng amihan at hangin po nang gagaling sa silangan o galing sa Pacific po. So kung ang logic po namin dyan usually ay pag naglagay ka po ng baso, kahit walang laman sa loob ng refrigerator, in a short span of time, pag nilabas mo siya sa mainit na environment ulit, nagkakaroon ng pamumuo po ng mga moisture dun sa paligid po ng baso. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 200 pamilya ang kinailangang ilikas sa Bicol Region. Binabantayan din ng ahensya ang posibleng lahar flow dulot ng mga pag-ulan. Binabantayan po namin yung Mayon dahil marami pong nakadeposit na lahar, particularly dito sa may south at saka southwest portion ng Mayon Volcano. Sabi po namin mga experts dito, ang lahar ay magmumove pag ang ulan ay umaabot na ng 60 mm per hour ang ulan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, doble ingat dahil maaaring maging maulan pa rin bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dulot pa rin yan ng shear line na nakaka-apekto sa Southern Luzon at Eastern section ng Central Luzon. Tuloy-tuloy rin ang ihip ng hanging amihan sa Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin bukas sa Northern Luzon. Malalakas na buhos at halos walang tigil po yan mga kapuso, kaya maging alerto sa mataas na banta ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at ilang bahagi ng Camarines Provinces.
Posible ring maulit ang makulimlim na panahon at mga pag-ulan sa Metro Manila bukas. Nananatili rin ang tsansa ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa, makakaapekto hanggang Miyerkules ang matitinding ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley at Quezon Province. Sabi ng Pag-asa, walang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng mabuo at makakaapekto sa bansa sa unang linggo ng Disyembre. Pero patuloy pang mag-monitor dahil kahit walang bagyo, may mga pag-ulan pa ring mararanasan. Buena manong paandar ngayong Desyembre ang pagpapailaw ng iba-ibang Christmas decor sa Antipolo. Doon lalong ramdam ang simoy Pasko dahil sa lamig ng kanilang klima. At nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz! Vicky, tayo na rito sa Antipolo pero hindi muna para rito ay maligo tayo kundi para magpasko. Mga Paskong Pinoy-inspired na mga tahanan, pero may snow at Santa Claus kasama ang kanyang mga reindeer. Damhin ang mala white Christmas feel sa Christmas village na ito sa Antipolo. May pinailawan pang giant Christmas tree sa Sumulong Park ngayong gabi. Bago nito, may isa pang giant Christmas tree ring pinailawan muna sa isang mall sa Antipolo downtown. Simbolo rin ito ng pagkakaisa ng mga Antipolenyong gawing sustainable ang kanilang pamumuhay. Ang materyales kasing ginamit puro recycled na alinsunod sa Yes to Green program ng lungsod. Lalo pang sumaya ang selebrasyon sa mga inihandang pagtatanghal at lalong hiniyawan ang magarbong fireworks display. At kahit 23 days pa bago ang Pasko, damang-dama na talaga ang Christmas breeze. Dahil sa lamig na ng panahon gaya rito sa Antipolo, Rizal, aabot sa 18 to 19 degrees Celsius ang temperatura rito ngayon, pero lalo pa raw lalamig ang panahon habang papalapit ang Pasko at lalo na sa Enero at Pebrero. Pinakamalamig sa bahagi ng norte gaya ng Benguet na pwede raw umabot hanggang 10 degrees Celsius ang temperatura. Mahangin po kasi yan pag mas mataas, mas hilly, mas mountainous yung lugar. Kahit hindi po mababa yung temperatura, mahangin din po kasi pag medyo mataas po yung lugar. So, added factor po yun sa paglamig ng isang area. Payo ng Pag-asa magdala ng panangga o proteksyon sa ginaw at magbaon ng gamot para sa may allergic rhinitis. Vicky, kani-kanina lamang ay mas lalong nagpasaya sa selebrasyon ang sparkle artist na si Isabel Ortega. At ngayon naman talagang kilig na kilig at na-excite ang mga tao dahil sa panibagong fireworks display na mag-aarbo rito, no? Bukas ang Sumulong Park at ang Antipolo Downtown para sa publiko para ma-enjoy ng libre ang White Christmas Village rito. Vicky? Galing! Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Gamit ang isang high-tech camera, 80 iligal na paraan ng pangingisda ang nabisto sa Joint Aerial Patrol ng Pilipinas at Canada. Kabilang yan sa mga dahilan ng mahigit 1 bilyong pisong pagkalugi ng fishing sector sa bansa. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang aktwal na kuha ng high-tech na camera ng Dash 8 Aerial Surveillance Aircraft ng Fisheries and Oceans Canada sa kanilang ginawang pagpapatrolya sa silangang karagatan ng bansa bilang bahagi ng Operation Bantay Lawud. Ang 2 linggong joint aerial patrol sa pagitan ng Canada at BIFAR ng Pilipinas, bahagi ng Indo-Pacific Strategy ng Canada para labanan ng illegal fishing. Mahigit 1.3 billion pesos daw ang nawawala dahil sa illegal na pangingisda sa buong mundo, kabilang na sa mga karagatan ng Pilipinas. Sa 70 oras na operasyon, 88 potensyal na illegal na aktibidad ang kanilang nakunan. Serious violations such as fishing in closed areas, unregistered vessels, use of prohibited gear, and failure to be properly marked. Bukod dito, marami rin daw silang nakitang barkong pangisda na nakapatay ang kanilang monitoring system o mga tinatawag na dark vessels, isang indikasyon umano na may ginagawa silang illegal. Kasama sa area surveillance sa mga kawani ng BIFAR. Figuratively and literally, this is an eye-opener for BIFAR. You know, before, we were focused only on deploying surface assets, and it can only cover much. With this air asset, we were able to cover vast expanse of maritime areas. Madalas na paglabag umano ang pagpasok ng mga barkong pangisda sa mga closed fishing areas tulad ng Visayan Sea na sarado dapat ngayon sa commercial fishing. You have the optical video, you have radar, you have all the parameters of location, time, speed,
all visual to a judge or prosecutor. So it's very effective evidence. It's very difficult to refute our findings. Ang BIFAR may panukala na raw na makakuha ng air asset na may ganitong mga high-tech na gamit para tumulong sa kanilang pagbabantay sa karagatan ng bansa. Ang Canada, bukas naman umano para tumulong. We do sell this technology around the world, so we are very much amenable to having conversations, both G to G or in other venues, to be able to look at opportunities to provide this technology. Ang mga ebidensya na nakuha ng eroplanong ito, pinoproseso na raw ngayon para sa potensyal na pagsasampa ng kaso sa mga fishing vessels na nakunang lumalabag sa mga fisheries laws ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At mabilis na chika naman tayo para updated sa showbiz happenings. 1.4 billion pesos and counting. Ganyan kalakas ang pagmamahal nyo para kina Ethan at Joy worldwide. Dahil dyan, ang Hello Love Again ang first ever Filipino film na umabot sa mahigit 1 billion ang sales sa global box office. Showing pa rin yan in 700 cinemas worldwide. All the way to Osaka, Japan, very grateful si Sparkle star and Oppa Kim Jisoo sa kanyang Outstanding Actor Award in Cross-Cultural Series sa 2024 Imawa Ima Asian International Film Festival. Para yan sa kanyang pagganap bilang si Dr. Kim Young sa Abot Kamay na Pangarap. Umuwi ring winner si Kiray Celis sa category na Best Performance in a Comedy para sa kanyang recent film. Scream's Power K-drama na agad ang next project together ni na South Korean singer and actress IU and Byeon Wosok. Gaganap ang dalawa sa upcoming romance drama na Wife of a 21st Century Prince this 2025. May arrest warrant ang aktres na si Rufa May Quinto para sa kasong may kinalaman sa issue ng Dermacare. Ang parehong kumpanya na nag-ugat ng pagkakakulong ng isa pang aktres na si Neri Naig Miranda. Kinumpirma yan ng kanyang abogadong si Attorney Mary Louise Reyes. Naharap daw ang aktres sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulations Code. Paglilinaw ng kanyang kampo, hindi naharap ang aktres sa non-bailable kasong large-scale estafa. Naharapin daw ng kanyang kliyente ang kaso. Gate pa ng abogado ng aktres, biktima rin si Rufa May sa issue. Pag-iisipan daw nila kung maghahain sila ng kaso. Prioridad nila na maglagak ng piyansa at malinis ang pangalan ng aktres. She will face those charges po, including this na, mag-voluntary surrender siya. And magpo-post po kami ng bail for that. She's worried kasi nga, hindi naman totoo yung mga allegations sa kanya. Kasi my client po, she's just the term is brand ambassador. She's a model endorser. Kung tutusin, siya po talaga isa din siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima ng pang-i-scam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, puro din tumalbog. Lahat po yan hawak naman po namin ng ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Patuloy po naming sinusubukang makuha ang payag ng Dermacare kaugnay sa issue. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 23 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumayo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ito ang